Kumalat sa buong mundo ang kakaibang kwento ni Lisa Lam. Ikukwento ko naman po sa inyo mga katinagalog ko ang kinalabasan ng kanyang otopsiya. Pebrero ng taong 2013, nang magreklamo ang mga panauhi ng Cecil Hotel na mahina ang daloy ng tubig sa kanilang gripo at banyo. Kinahapunan, inuulan na ng tawag ang kanilang mismong opisina. Nakakaiba na ang amoy ng tubig na lumalabas sa gripo nila. Ang iba ay masakit na ang tiyan dahil sa pag-inom nito. Kaya naman gumawa ng paraan ang mga nagme-maintain ng hotel upang alamin ang nagiging problema. Nang inspeksyonin nito ang isa sa 1,000 galong tangke ng tubig na matatagpuan sa mismong bubong ng hotel, dito nila nadiskubre na nabubulok na ang katawan ng nawawalang 21 anyos na si Elisa Lam. Nang panahong iyon, 1 buwan na nawawala ang kolehyala na dalaga. Enero ng taong 2013, ang estudyanteng si Elisa na nag-aaral sa British Columbia sa bansa ng Canada ang nagnais na pumasyal naman sa Amerika. Nagreserba ito ng silid sa Cecil's Hotel para sa 3 gabing na pamamalagi nito doon. Ayon sa tala na nag-check-in ito ng ika-28 ng January ng taong 2013. Doon sinimulan na nito na mamasyal. Kasama sa pinuntahan nito ay ang zoo sa San Diego. Nang parehong araw na mag-check-in ito, ang mga larawan na kanyang pinuntahan ay ipinost pa nito sa kanyang social media account. Matapos pumunta sa zoo ay pumunta ito sa mga tindahan sa lugar. Bumili pa ito ng mga pasalubong para sa kanyang mga pamilya. Ayon sa isa sa mga nakausap ng mga otoridad na may-ari ng tindahan, tila ba masaya naman at masigla ang dalaga nang ito ay kausapin niya. Excited na daw ito na makabalik sa pamilya niya sa Canada. Ito ay upang ibigay ang mga pasalubong na binili niya para sa kanila. Ngunit kasama rin sa mga pahayag na nakuha ay mula sa kasama nito sa silid sa hotel na kanyang tinutuluyan. Ayon sa kanila na napilitan sila na ipalipat si Elisa sa ibang pribadong silid. Ito ay dahil kakaiba ang inaasal nito. Dagdag nila na parehong araw nang ito ay dumating sa silid ay nilalak nito ang pintuan ng kanilang kwarto kaya kahit sila ay hindi makapasok dito. Nag-iwan pa ito ng sulat sa kanila at sinasabihan sila na magsipag-uwi na sila sa sariling lugar nila. Galit ito sa kanila, ayaw nito sa mga kasama niya sa silid na sabay-sabay naman na inuupahan nila. Kaya naman sinabihan nila ang pamunuan na ilipat na lamang si Elisa ng bagong silid bago pa sila ay magkagulo. Inilipat naman ito sa parehong palapag, ngunit sa isang pribadong silid ay inilipat ng hotel. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kasama sa silid na si Elisa ay may kalagayang pangmental. Ayon mismo sa pamilya na ito ay may bipolar disorder na sinabayan pa ng kanyang depresyon. Mga katinagalog ko, ang bipolar disorder po ay kalagayang pangmental kung saan ang mga tao na may ganito ay nakakaranas ng matinding pag-iiba ng kanilang mood. Sa isang kisap mata, ang masayang kausap mo kani-kanina ay bigla na lamang mag-iinit ang ulo at mag-iiba ng timpla. Madalas na ang kakambal po ng bipolar ay ang depresyon na siya naman nga na parehong mayroon ang dalaga na si Elisa Lam. Dagdag ng magulang ni Elisa na kaya pinayagan nila ito dahil nakipagkasundo ito sa kanila na dapat araw-araw ay tatawag ito sa kanila upang ipaalam ang kanyang kalagayan. Na siya naman nga na nangyari simula nang ito ay lumisan sa Canada papunta naman sa bakasyon nito sa Amerika. Kaya naman ng ika-31 ng Enero ng taong 2013, nagsimula ng mag-alala ang pamilya ni Elisa dahil hindi na ito tumawag pa sa kanila at hindi rin ito nag-check out sa Cecil Hotel na tinutuluyan niya. Mula sa Canada ay agad na nagtugo ang magulang ni Elisa sa Amerika upang alamin ang kalagayan ng nawawalang anak nila. Sa paghahanap ng mga otoridad, lumabas na nga ang video na siya namang maiging kumalat sa buong mundo. Sa video makikita ang kakaibang inaasal nitong si Elisa nang ito ay sumakay sa elevator. Tila ba may tinataguan ito
at kung sino at tila ba may tinatakasan pa na kung ano. Ayon sa mga investigador sa Los Angeles Police, kasama nila sa paghahanap sa dalaga ay ang K9 unit nila. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nito nahanap ang kinaroroonan ng dalaga. Kaya naman napagpasyahan nila na opisyal na ilabas ang video ng huling sandali ni Elisa sa madla upang sana ay sa kanya ay may makakilala at makatulong naman sa paghahanap sa kanya. Sa video mapapansin na tila ba may kakaiba itong ikinikilos. Tila ba ito ay nalilito o natatakot. Ngunit ayon sa mga investigador na naniniwala sila na walang humahabol o nagtatangka sa seguridad ni Elisa nang makuhanan ito ng video sa elevator. Dagdag ng kapulisan na nang nagsimulang magpakita ng nakaaalarma na asal si Elisa nang ito ay lumabas sa elevator. Ayon sa mga doktor na dalubhasa sa pagbasa ng kilos ng isang tao, ang kanyang postura ay nasa pangdepensa. Ito ay ang asal na nakikita na karaniwan sa mga taong dumaraan sa halusinasyon at pagiging tamang hinala o sa salitang Ingles ay paranoid. Tila ba wala ito noon sa realidad. Isa ito sa mga simptomas ng kanyang kalagayang pangmental na ang bipolar. Ang ilan sa anggulong tinitingnan ay baka hindi ito nakainom ng gamot sa tamang panahon. Maaari rin naman na nasobrahan ito sa gamot na ibinibigay sa kanya. Alin sa dalawang dahilan na iisa lamang ang naging resulta. Wala ang dalaga sa tamang kaisipan niya. Ito ay ng mga panahon na ito ay mawala. Nang bigong makita ng kapulisan ang kinahinatnan ng dalaga, kahit pa pinagtulong-tulungan na ito ay hanapin pa, napilitan na sila na tumigil sa paghahanap sa kanya hanggang sa Pebrero ng taong 2013 nang magreklamo ang mga panauhin ng Cecil Hotel na mahina ang daloy ng tubig sa kanilang mga gripo at maging sa kanilang banyo. Kinahapunan, inuulan na ng tawag ang kanilang mismo na opisina. Nakakaiba na ang amoy ng tubig na lumalabas sa mga gripo nila. Ang iba ay masakit na ang tiyan dahil iniinom nila ang tubig galing sa gripo. Ayon sa tagapangasiwa ng mga tangke ng hotel, na 10 talampakan ang taas ng bawat isa sa 4 na tangke ng tubig. Ang mga ito ay may takip na napakabigat dahil ito ay gawa sa purong bakal. Isa pa sa hindi nila maintindihan kung papaanong nakaakyat sa rooftop itong si Elisa nang hindi nito napapatunog ang alarma. Nang suriin nila ito ay maayos naman ang alarma at ito ay gumagana. Sa sobrang hirap na kailangang pagdaanan upang makapasok sa tangke ay kinakailangan pa na butasin mismo ng LA Fire Department ang tangke ng tubig, mailabas lang ang labi ng dalaga na ng panahon na iyon ay magang-magana at nagsimula na mabulok na. Ito ay dahilan kung bakit mahina at may amoy ang tubig na lumalabas sa gripo ng hotel. Ayon sa autopsiya, dahil nasa hindi magandang kondisyon na ang katawan ni Elisa, dahil na rin sa tagal ng pagkakababad nito sa tubig, ay idineklara sa kanyang autopsiya na ang kanyang pagkakasawi ay dahil sa pagkalunod, na ang pangunahing sanhi naman ay ang kanyang kalagayang pangkaisipan na ang bipolar. Napakarami mang katanungan ang hindi pa nasasagot. Ayon sa LAPD, nasarado na ang kaso ng dalaga na si Elisa Lam. Samantalang idinemanda naman ng magulang nitong si Elisa ang Hotel Cecil. Ngunit hindi ito inayunan ng korte at ang kaso ay nabasura. Ayon sa hukom na ang pagkakasawi ng dalaga ay isa sa mga kaganapan sa mundong ito na maituturing na walang may gusto at wala dapat na may sisihin. Isa ang Hotel Cecil sa binansagan na isa sa pinakapinagmumultuhang hotel sa buong mundo. 18 na ang pumanaw sa hotel na ito. Itinayo ang Cecil Hotel ng taong 1924 at 600 ang mga kwarto sa loob nito. Mga katinagalog ko, sa tingin ba ninyo, dahil ba sa sakit niya sa kaisipan ang naging sanhiong dahilan ng pagkawala ng dalaga, o sa pagpanaw nito ay talaga naman na mayroong kakaiba, o hindi naman kaya ay may gumawa ng hindi maganda sa kanya? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko,
Ang pinakamagandang sagot po ay mananalo ng 100 GCash loan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.